Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Ngayon po ang huling linggo ng buwan ng Oktubre, ika-30 na linggo sa karaniwang panahon. At ngayon din ay inaalaala natin ang mga kapatid nating nasa bilangguan. Linggo ng pambansang kamalayan sa mga bilanggo. Kahit papaano, alam natin kung ano ang sitwasyon, ano ang kalagayan, ano ang pakiramdam ng nandoroon sa bilangguan. Siguro naman po may pagkakataon na minsan tayo ay nakadalaw sa isang bilanggo o kung hindi man nakapanood ng kwento o ng documentary tungkol sa buhay ng mga bilanggo. At marami sa mga kwento na naririnig natin ay mga kwento na kaya sila nandoroon dahil sila ay napagbintangan, napag-initan, wala silang kasalanan. Pero dahil sila'y mahirap, mas nangibabaw ang kayamanan, ang pera, ang kapangyarihan para mapunta sila doon sa bilangguan. Iba't iba ang kwento at naging sitwasyon ng mga kapatid nating nakabilanggo. Kaya nga ngayong linggo na ito, ipinapaalaala sa atin ng simbahan, baka nakakalimot na tayo. Meron din tayong mga kapatid na nasa bilangguan, na nangangailangan din ng ating mga panalangin, nangangailangan din ng ating tulong, at higit na nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Hindi biro ang mabilanggo. Alam natin yan kung sinusundan natin ang mga hearing na ginagawa sa Kongreso, sa Senado. Isang dating mataas na pinuno ng gobyerno na bilanggo 7 taon. Anong kasalanan? Napag-initan. Pinagbintangan, inaccuse ng kasalanan na wala namang katotohanan. 7 years after, pinalaya. Walang makitang malinaw na kasalanan. Ilan pa kaya sa mga kapatid natin na nasa bilangguan ang may parehong kwento? Kaya huwag nating isipin na ang mga nasa bilanggo ay masasamang tao. May mga kapatid tayo na nandoroon na naging biktima lamang ng iba't ibang mga sitwasyon. Kaya ang sabi ng simbahan, ipanalangin natin sila. Kung may pagkakataon, puntahan at dalawin natin sila. Sapagkat ang dalaw para sa isang bilanggo ay nakapagpapalakas ng kanilang loob. Naalala ko nung ako ay seminarista, ako po ay na-assign doon sa tinatawag na Boys Town, doon sa Sampaloc, Tanay. Itong Boys Town na ito ay lugar kung saan yung mga minor na mga nagkasala sa batas ay doon dinadala. At kapag kakausapin itong mga batang ito, ano ang naging kaso mo? Malinaw sa kanila kung ano ang kanilang isasagot. Ako po ay nakapatay. Ako po ay nagnakaw. Ako po ay gumagamit ng droga. At meron din naman, maririnig mo sa kanilang kwento, ako po ay napagbintangan. Ako po ay napag-initan.
Iba't iba ang kwento, pero halos ang commonality, ang pagkakapare-pareho ng kwento ng mga bata na nandoroon sa Boys Town, broken family. Hindi maganda, hindi maayos ang pinagmulang pamilya. Mayaman, mahirap, pareho ang kwento. Nakakaawa ang sitwasyon ng mga kapatid natin na nasa bilangguan. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon doon sa lalaking bulag na sa kanyang buong buhay, kadiliman ang bumabalot sa kanyang paningin. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo ngayon? Bagamat bulag, malinaw ang kung ano ang gusto niyang hingin kay Jesus. Ibig ko po sanang makakita. Sinasabi ko sa iyo, sabi ni Jesus, dahil sa iyong pananalig, makakakita ka. At noon ding sandaling iyon, ang bulag nakakita. Marami sa atin hindi nakabilanggo. Marami sa atin hindi bulag. Pero alam natin sa ating mga sarili na tayo'y bilanggo, tayo'y nabubulagan sa mga makasarili nating pangarap at ambisyon. At dahil sa mga pangarap at ambisyon na ito, napapalayo tayo sa Diyos. May mga kapatid tayo na hindi man bilanggo, pero hindi makalaya sa kasalanang o maalipin sa Kanya. Yung mga kasalanan na paulit-ulit na ginagawa. Di ba kapag ganoon ang sitwasyon natin, masasabi rin natin na tayo'y bilanggo. Naaalipin tayo ng kasalanan. Nakakulong tayo sa sitwasyon na nagiging daan para tayo'y patuloy na magkasala. Hindi tayo makaalis doon sa sistema na napuntahan natin na para bang kapag tayo ay aalis doon, delikado ang ating buhay. Delikado ang ating pamilya. Di ba? Bakit ka pumatay? Sapagkat inutusan ako ng mataas na pinuno at alam ko na hindi ako pwedeng tumanggi dahil kapag ako'y tumanggi, ako ang babalikan at ang aking pamilya ang mapapahamak. Masamang sistema kapag hindi tayo nagdesisyon na umalis at lumaya, tuluyan tayong mapapahamak. Kaya katulad ni Bartimeo sa Ebanghelyo, napakagandang maging realization sa huling linggo ng buwan na ito, ang mga salita na sinabi niya kay Jesus. Guro, ibig ko pong makakita. Guro, ibig ko po sanang makalaya sa kasalanan, sa sistema, sa sitwasyon, sa kalagayan, sa relasyon na kinaroroonan ko ngayon, na alam ko dahil dito, ako'y nakabilanggo sa kasalanan. Ibig ko po sana
Panginoon na makalaya. Kaya sa katotohanan, mga kapatid, hindi lamang yung mga tunay na nakabilanggo ang masasabi nating totoong nakabilanggo. Tayo rin, kapag pagninilayan nating mabuti ang buhay na mayroon tayo ngayon, masasabi rin natin na tayo'y mga bilanggo, na tayo'y mga bulag, na nangangailangan ng kaliwanagan, ng kalayaan mula sa Diyos. Amen.